Maliwanag po yun, ano? Malaki ang aming pananagutan. So this morning, patuloy na minamarapat ni Pastor na sa pagtatapos ng buwan po ng Pebrero, and part ng ating timeline, we are really preparing you for the second coming of the Lord. Whatever timetable ang kanyang ipatutupad, siya lamang po ang nakakaalam nun. As per Acts, sabi nga po ng Panginoon mismo, binibigay niya yung galang sa Ama. No? Kung anong araw, anong oras siya, pabababain. And lahat ng mga natutunan na natin kung gaano na kayo mananampalataya, matagal na mananampalataya, sa mga baguhan naman, ay hindi pa rin po naman huli ang mga pangyayari at panahon. No? Patuloy nga namin kayong hinihikayat na makaalam pa ng mga dapat ninyong malaman. And ano po yun? Well, the Bible speaks of isang aral na napakahalaga. And laging bukang bibig ni Pastor yan, kung dati, realidad ng buhay. Ngayong umaga, I will use the hashtag, katotohanan ng buhay. Yan. Kasi, ano na po ang panahon ngayon, marami na pong nangyayari na kahit ang iglesia nga po ng Panginoon, sa kanya-kanyang mga doktrinang tinatayuan, ay wala na po sa mga matatawag nating katotohanan ng salita ng Diyos. For one, I speak, no? Hindi dahil may perfect na Christian. Wala pa naman po talaga. We are being processed from glory to glory hanggang sa pagbabalik niya. Tayo po lahat ay haharap sa Kanya. Tayo nga po ay sabi ko sa inyo, we will not always just be saved, seated, and satisfied. May tatlong bagay po yun sa isang tawag ng Panginoon sa atin. Paulit-ulit si Pastor doon. Tinawag niya tayo, hindi lang para maligtas. Tandaan po ninyo to, ha? Hindi rin yan lang tayo para maglingkod. Magkakaugnay po yan tawag na yan Ikaw po ay ililigtas ng Panginoon. Ikaw ay aantayin niyang maglingkod, no? At sa iyong paglilingkod at buhay Kristiyano, dadating yung pangatlong aspeto ng tawag niyang yun. Tayo itatawagin niya, di po ba kasama ng ating tema, sa pagsusulit. Mag-a-account po tayo sa Kanya. Anong uri ng buhay Kristiyano tinahak natin? Anong uring paglilingkod ang tinahak natin? And yes, sasabihin naman ng marami, Pastor, naglingkod ako, nakakay Lord laman ako, ganito buhay ko. And tanong ko, makatotohanan ba? Pakitanong ang mga kasama natin kaninang umaga, yun yung aking hashtag, makatotohanan ba ang buhay natin sa Panginoon ngayong umaga? Pakitanong nga mga katabi, makatotohanan ba ang ating mga buhay sa Panginoon ngayong umaga? No? Sa mga manggagawa naman, makatotohanan ba ang ating paglilingkod sa Panginoon ngayong umaga? Napakahalaga po nitong mga panahon na ito kasi kahit si Pastor, patuloy akong naghahanda. Nag-i-enjoy na nga po ako sa mga panahon. Ang akin na lamang pong patuloy na hangarin, ipatupad pa. Maranasan pa namin, no, ng aking mga, hindi lang pampersonal, siyempre, mahal sa buhay, ministeryo, na maipatupad pa to the max yung mga katotohanan na ito ng Diyos sa ating buhay. Nagbibiruan nga kami Well, siyempre, notwithstanding sa mga nakikinig po sa amin, ang parameter ko po lagi ay ganito. Merong sin that leads to death in 1 John chapter 5. And meron din po mga tinataguri ang sin that does not lead to death. So, na-i-define na yun. Maraming aral na ako dun As long as makakahingi kayong tawad, purihin ng Diyos. No? Nakakatiyak tayo dun sa kaligtasan na yun, sa kanyang muling pagbabalik. Pero pagharap natin sa 1 Corinthians 5, 2 Corinthians 5, magsusulit tayo Di ba?
At doon tayo bibigyan ng rewards. Kung mga crown of life, crown of righteousness, nandun yun. No? And si Pastor, hindi na nga ako para si Lord na lang nakakaalam lang kung meron akong rewards, no? Sa aking buhay Kristiyano at pagiging lingkod niya. So, yung mga katotohanan na aking tinatahak at tatahakin pa ng kanyang salita, ng kanyang kalooban, ng kanyang mga kaparaanan, dapat, kasi marami din churches ngayon eh. Sige, assess nyo. Makatotohanan ba yung paraan ng kanilang ministeryo? Kung ano-ano mga pinaggagawa eh. Lalo na naman ngayon, mag-i-election na naman eh. No po? Notwithstanding lahat yung mga paraan na yun eh. Para-paraan, etc., etc. Ha? Mga desisyon sa buhay. Ano? Ha? And, alam nyo, kahit sa mga panahon na ito, maraming mga niligtas ang Panginoon, maraming mga lingkod ng Panginoon, and somehow, sabi ko nga, someday, magsusulit tayo, ha? Wala po sa katotohanan pa ang ating mga buhay. Kasi mag-anointing of oil po tayo ngayong umaga. So, nandun ang paghikayat ko sa inyong pakisaliksik ang ating mga puso. No? Kung nandun na tayo sa mga katotohanan na yun. No? Kasi sayang eh. Baka akala natin, nandun tayo sa tama, nandun tayo sa paraan, baka, sabi ko nga sa inyo, ang magiging batayan natin ay ang lagi salita at kalooban ng Panginoon. No? Para sa kanyang, balik at balik si Pastor sa paalaala, mga hinirang. Okay? So, Pastor, ano ng iyong pagpapasimula? Yes, kasi isa na namang katotohanan, yan, may term, katotohanan ng ipamamanik ko sa inyo. Ano to? Very, sabi nga, related. From the Old Testament to the New Testament, ayan. See? Tingnan mo kung kaya. In Deuteronomy 32, verse 4, ayan. Okay? Ayan. And sabi niyan, He is the rock, etc. His work is perfect. Nagpakilala siya nung panahon na yun eh. And for His ways are judgment, a God of truth. Oh, hallelujah. Siya pala ay isang Diyos na makatotohanan. And we praise God. Tayo sa Pilipinas lamang ang pinagamit niya ng pangalan niya na yan. The Holy and True Christian Fellowship. Kaya sa araw na ito, magpapaalala si Pastor sa ating ministeryo. Kaya nga yung hashtag natin, laging kasunod yun eh. The vision stands in holiness and truth. Hashtag malilinis at karapat-dapat. Kasi andun ba tayo doon sa kabanalan na yun ng Diyos? And much more, nandun ba tayo doon sa katotohanan na yun? No? Na andyan and without iniquity, just and right is He. Ayan yung aspeto na pinapaunawa ko. Babanggit lang muna ako ng mga ilang bagay from the Old Testament. In Psalms 51, ayan din, magkakasunod yan, Brother Asi, di ba? Verse 6, Behold, ito yung kanta ni Brother Jojo kanina. Though desirous truth in the inward parts, and in the hidden part, thou shalt make me to know wisdom. Hallelujah. Mga katalinuhan sa mundong ito na dapat na, hindi, sorry bebe ha, hindi summa cum laude, hindi, paalala ni Pastor, simula na ang LTP ha, ngayong, wag lang first Friday kasi tatawagin ko mamaya ang mga men's. Mangunguna kami sa isang prayer night kasi kailangan na maghanda no? Sa pagbabalik ng Panginoon. And hindi tayo magpa-Friday ha. So decide na ang mga mag-LTP ha. Ibang araw tayo kasi ayokong magulo yung schedule ng mga mag-LTP. Ano po? Okay, mga tinatawag maglingkod.
Okay, I hope nakahanda na ang mga tinatawag maglingkod sa mas mataas na tawag. Ayan, sige po. And syempre, sabi nga ni Pastor Nicolas Sunday, yung hindi marunong kasi hindi nagbabasa. Sa Malachi, yan, ninong ko. Sa Malachi, sa Malakay, chapter 2, verse 6, sabi diyan, the law of truth was in his mouth. No? And iniquity was not found in his lips. Siyempre, pertaining ito, biblical prophecy sa ating Panginoong Jesucristo. No? He walked with me in peace and equity and did turn many away from iniquity. Ito yung dadating na magpapahayag ng kaligtasan. Ayan. No? And, totoo po ano ba ang bukang bibig natin? Typically, pag may mga kausap tayo, ano yung sinasagot natin? Sige, pakitanong sa katabi, totoo ba yan? Di ba tinatanong niyo? Totoo ba yan? Makatotohanan ba yan? Totoo ba yan? Di ba? Yan yung typical na tanong Sa totoo lang. Yan. Di ba? Yung mga, akala natin, ginagamit natin words, akala natin normal. Pero, pakitanong ang mga sarili natin ngayong umaga, pag pinagsasabihan ba tayo ng gano'n, katulad kagabi, may ka-chat ako Di ba? Tatawanan kami doon sa group chat namin kagabi. Kasi, di ba? Makatotohanan ba yan? So, kasama ng aspeto ng pamamanik ni Pastor. Siyempre po, kahit kayo ay nakakapanood sa aming YouTube channel, hindi ko na po kinailangan sumikat tulad ng mga nasa vlog ngayon, sa Divisoria, sino yun, hindi ko babanggitin Tsaka ngayon, meron na siya dito ding parisan sa... hindi. Diba? Si Pastor Ed po, yan. Si Pastor Ed po ay patuloy na magpapahayag ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. And typically, kahit Christians today, ayan I hope bago tayo mag-anointing of oil, ang ganda ng prayer ni Sister Ellen kanina, walang perfect na Christian. But I hope bago tayo i-anoint ni Lord mamaya again, to empower us with the Spirit of the Lord mamaya, nandun po ang tunay na pagsasaliksik natin sa ating mga puso. Isang buwan na naman ang lumipas, Ano na naman pong katatayuan natin? Well, ang liwanag naman, napakabait ng Diyos. O yan, katotohanan yan. John 1:9. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. Okay yun. Hanggang kaya, 7 times 7, etc. Kahit yan ay sin that leads to death, pero daw lang kayo doon sa Hebrews 10, sinasabi doon. Pag willful sin na yung ginagawa ninyo, at sa mensahe ko, naugatan na kayo ng ganung mga kasalanan, I'm really sorry. Baka maputol kayo. Diba? Sa saving grace ng Panginoon. Kasi nga, yung tema po natin, Revelations 19:6. Ang sumulat po niyan, si Apostol Juan. Okay? Ipinahayag sa kanya ng Diyos ang isang katotohanan. Yan, Kaya nga from the Old Testament to the New Testament, klaro ang isang subject matter na mahalaga sa mga Kristiyano, lalo na sa panahon natin. Matthew 24, maraming elect, malilinlang ng mga hindi makatotohanang bagay sa darating na panahon na ito. Although, kidding aside, wala, Sister Michelle, ewan ko kung makikita nyo. Pakita mo nga si Sister Michelle. Papatawa lang kami. Mayroon yata, nag-aalaga yata sa aming goody. I'm here. You're there. Pakita mo yung kilay mo. Yan. Ilustasyon ko yan ngayong umaga. Makatotohanan po ba yung kilay niya? Pero siyempre, hindi naman yan
Sin that leads to death. Lagi yun naman doktrina ko, di ba, Ma'am Jane? Yung mga kanta ni Nungbong, siguro okay na okay sila ni Nungbong sa kanta ni Brother Jojo ngayong umaga. Basta hindi makaka-apekto po sa ating kaligtasan. Okay naman yun. Gano'n naman si Pastor. Moderate naman ako. Hindi ako conservative, strict ang lolo nyo. Pero pagdating po sa kasalanan, matindi po si Pastor Ed sa pagpapatupad ng dapat. Dahil yun po ang katotohanan ng salita ng Diyos. So, marami. Nagpapaputi, bumibili ng kung ano-anong sabon. Sorry, Ma'am Ningning, dinidiscourage ko yung sabon mo. Wala ngayon si Ma'am Ningning nag-aalaga ng pamangkin. Di ba? Nagpapa-no-sleep, kung ano-anong ginagawa. Hindi po makatotohanan yun. Kasi yun ang kulay mo. Kung kulay mo yung maitim ka, maitim ka. Di ba si Pastor? Ngayon, kailangan lang ni Pastor, nung meron akong bet na nagbibigay sa akin ng para lang hindi ako madry. So, kailangan ko maglagay-lagay nung, lotion yun, lotion. Mamahalin yun. Galing pang South Korea yun. Pero malapit na maubos. Malapit na maubos. Kaya humihirit na si Pastor sa pulpito. Makatotohanan yun na may epekto kay Pastor, di ba? Kasi kahit pa paano, makinis yung mukha ni Pastor, hindi ako mukhang senior citizen na 63 years old. Ayan, hindi ko kinakaila. Mukha po ba akong 63 years old? Makatotohanan ito. 63 na po ako, pero di po ba dahil the joy of the Lord is my strength. Ito po ako. No? Sa biyaya, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nakatayo po ang inyong pastor na nagpapatuloy, gumampan. Kahit iba't iba din po ang aking mga karanasan. Pero doon po, ako mismo nagpapatunay din na totoo. Pakisabi sa mga katabi, totoo ang ating pananampalataya. Pakisabi, tiyakin. Bigyan niyo ng katiyakan yung mga kapatiran dyan. Baka mamaya may magsusuicide na dyan para mabigyan sila ng encouragement. Makatotohanan na pag kayo ay mahilig sa asukal, kayo ay magiging diabetic? Hindi lang. Anong epekto? Di ba yung pinost kong ganon. Makatotohanan ba talaga mga relasyon nyo sa inyong mga boyfriend, girlfriend na Kristiyano daw? Makatotohanan ba? Madala na po kayo sa nangyari sa aking, makatotohanan ba yung mga pinagtatarbahuhan natin? Makatotohanan ba yung mga ginagawa natin? Conviction na lang ngayong umaga ng Holy Spirit, The Spirit of the Lord is upon us this morning. Pagpapaalala lang po kasi kailangan na tayong handa. Anumang oras. No? Pangyayari. And totoo po ito siyempre nakakalungkot ang dating niya, maganda yung isang memes na napanood ko ngayon Merong nagsuot lang siya ng sweatshirt, mumurahin sa US daw yun. Tapos inilipusta siya nung manager niya, hindi siya kilalang siya yung boss. May mga ganong memes, no? Sa isang exclusive shop. And then, mabait yung assistant. So, ang outcome ng kwento ay ganito. Inapi-api siya, bibili niya yung isang bag na mamahalin, yung pala, may reklamo na nga pala dun sa shop na yun. Kaya tinignan nung may-ari talaga. Nagsuot lang siya ng... Kaya minsan, hindi natin alam yung mga Hebrews 13, mga anghel na kausap natin, di ba? May mga pangyayari na hindi natin Now, napatunayan na ganun yung store manager, sibak. No? Kasi, nagportray yung may-ari talaga na siya, simple. Hindi siya papaniwalang makakabili ng mamahaling bag na yun. Yung mga ganung sidelights na makatotohanan ba ang ating pamumuhay? Lalo na sa Panginoon. Yan yung dinidiin ni Pastor. Kasi pinasimulan ko kayo sa Old Testament. Tatalon tayo ngayon sa Bagong Tipan. Mga verses na napakaganda. And, syempre,
mas pinili ni Pastor ngayon yung nakaugnay sa tema natin para magtitrivia tayo. So, sino po ba si Apostol Juan? Siya po ang sumulat ng aklat ng Juan. Siya din po ang sumulat ng unang aklat ng Juan, pangalawang aklat ng Juan. Okay? At pangatlong aklat ng Juan, so, 4 na. Ha? And then, panglima niyang aklat ay ang aklat ng Revelation. No? Book of Revelation. Siya po ang sumulat niyan. Sino po si Apostol Juan sa inyong kaalaman na pagkakilala? Isa po siyang masasabing nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Isa po siyang nandun, siya lang ang natira sa paanan ng Panginoong Hesukristo habang nagtakbuhan lahat, nagpulasan ang mga tinaguriang hinirang na mga apostoles ng Diyos. Siya din po sa huling chapter na tinatanong ni Apostol Pedro, siya po, anong mangyayari sa kanya? Ano sabi ng Panginoon? Akong nakakaalam ng mangyayari sa kanya. Di ba? Siya po yung mayaman na iniwan ang kanilang negosyo. No? Mayaman siya. May mga tauhan sila na mangingisda. Hindi siya mangingisda literally. Pero nung tawagin siya ng Panginoon, kaya nga tingnan niyo yung pagpapahalaga ng tawag, binitawan niya. Sama sila, di ba, ng kanyang kapatid na si James. Sila ay tumahak sa tawag ng Panginoon, maging lingkod niya. And sa kabuuan nun, siya po yung masasabi nating natira doon sa aspeto, no? Ng huling mga sandali ng Panginoon. Although hindi din naman perfect si Apostle John, binibigay ko yung background ng katauhan niya. Masyado siya mainit, tulad ni Pastor Bong. No? Lord, paulan na namin ng kidlat yan, ng apoy. Di ba? Alam ko, nandiyan si Pastor Bong ngayong umaga. Ninong Bong. Nire-relate ko lang lahat. Okay. And lalo na si Pastor Louie. Mainit na mainit yan ngayon. Mamaya, kami na lang nakakaalam. Mainit yan. Mas naging mainit pa siya kay Ninong Coco. Ninong Coco, kamusta ka dyan sa Lipa? Okay ka dyan, Ninong Coco? Oo, sige. Sige. Yan po si Apostol Juan. Pero siya po yung tinaguri ang yun sa lahat na nakakalam. Magtatapos na po ang Pebrero. Kaya may pahabol ako di ba? Yung mga hindi nabigyan ng bulaklak, may yung Pebrero. Natanggap niyo na yung pinost ko na bulaklak. Okay ba? Ganyan ang mga kaalaman ng inyong pastor. Di ba? Siya po ang disciple of love. Di ba? Siya po yung tinaguri ang disciple of love. Talagang grabe ang pagmamahal niya sa Panginoong Hesukristo. Bakit kaya? Yan ang gusto ko ipakita ngayong umaga. Bakit kaya mahal na mahal niya ang Panginoong Hesukristo? Ano ba ang na-reveal kay Apostol Juan maliban sa kaligtasan na mababasa nyo sa John 3:3, mga kaalaman niya to di ba? Pero mamaya, ito yung mga ilang verses na gagamitin ko. Ito pinaka-key verse ko, Ma'am Jane. Ito ang nagpatupad ng katotohanan ng pag-aaral natin ngayong umaga na bakit mahal na mahal ni Apostol Juan ang Panginoong Hesukristo. John 1:14. Ang sabi diyan, Brother JC, Asi, ayan. And the Word was made flesh and dwelt among us. Nalaman niya to, ha? And sabi doon, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace. Asan si Aling Maria? Napupuno ng grasya. Wala. And, anong nalaman niya? Truth. Ito na, babaybayin natin ang aklat ng Juan, ha? Ito, babaybayin natin. Dito ako kumuha ng mga ipapahayag lang sa inyo.
Patutunayan ko, maliban doon sa binanggit kong 3 verses from the Old Testament, that He is the God of truth. Ito na po, ang mga babaybayin na galing kay Apostol Juan. Ito yung natutunan niya, kaya mahal na mahal niya ang Panginoong Hesukristo. Natutunan niya na may isang pangyayari dapat sa buhay ng isang tao, ang katotohanan ng Diyos. Sinundan niyan sa, klaro, madalas ginagamit ito ng marami. Sinundan niyan sa isang katotohanan ng sabihin ng Panginoon, I am what? John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father. John 14:6 yun. Hindi pa nahabol, anak. Hindi nahabol. Okay lang. Tinatry namin po yung technology dito ha. It's okay. But, palo na lang, Ninang Jane. Talagang, hindi ka pa rin excuse, Ninang Jane. Ikaw pa rin dapat mag-post sa ating mga posting pag Sunday. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So, siya yung daan. Doon yun, yung katotohanan na yun, para matunghayan natin yung John 3:16, kung babalikan, yung buhay na walang hanggan. Nandun din yan sa John chapter 4, kaya nga ang holy and true, ito ang paraan ng ating pagsambay, di ba? In holiness and truth. Matira matibay. Kasi, mismo sa Samaritana na babae na yon, sinabihan niya, di ba? Ha? Sabi ng babae, dito kami tinuruan magsasambay sa bundok na ito. Pero anong sabi ng Panginoon? What? We should what? Worship God in spirit and in truth. Andiyan po yung mga verses na yan. John 5, sinabi din niya, verse 39, sabi niya doon, this is the scripture that testifies of me. Yeah? Binabasa nyo. Pero, hindi nyo pinaniniwalaan. Ito yung mga katotohanan. Pinadala ako ng Ama para ipahayag ang isang katotohanan sa buhay. Ngayong umaga, purihin naman natin ang Diyos na naipatupad itong katotohanan na ito sa ating mga buhay. Na pwedeng mabago ang mga pagkatao natin, pwedeng maipatupad yung mga pangako ng Diyos na yun sa atin. Nakukuha niyo yung idinidiin ni Pastor, natutunan natin itong katotohanan na ito, baka talunin pa tayo ng mga, ano ba tawag doon? Social club dyan. Makikita niyo sa kalsada nila, meron silang nakalagay, di ba? May katanungan doon, is it truth? Di ba? Yung four-way nila. Di ba? Baka talunin pa tayo ng mga unbelievers. Dapat, ngayon, magiging aware na tayo sa bawat sasabihin natin. Yan, magiging hashtag namin yan, biruan mamaya naman manggagawa dito. Sa totoo lang, makatotohanan ba yan? Sinasabi mong yan? Yan bang itsura mo ngayon? Makatotohanan ba mga relasyon natin, mag-asawa, magulang, anak? Makatotohanan ba? Kayo lang po nakakaalam yan. And the Spirit of Truth. Ayan, tatalon ako. Kasi sabi din po dito, from 14, tatalon tayo sa 16, 13. Yan. Ito, nahahabol mo ba to? 17. Nahabol mo to? Hindi. Yung sinasabi dito, John 16:17, the Spirit of Truth. Tama ba ko? Saan? Yan, di ba? Howbeit, when the Spirit of Truth come, He will guide you into all truth. Okay?
Kala ko, ay, tinatype pa rin. Oh, kala ko automatic eh. Bili ng 1 dosena ng automatic. Yung, parang hindi na kayo nagtatype. Although ministry po, tinatry namin lahat. Mga makatotohanan pong paraan. Ha? Oh, alam niyo na, walang pang-condemn si pastor dito. Paki-assess yung mga ibang ministry ngayon kung makatotohanan ba yung paraan nila. Pero lagi naman ako nagbabalanse. Di ba? Kasi, totoo naman yun, wala pong perfect church. Walang perfect church. Pero, ini-encourage po namin kayong maging, sa huling panahon pong ito, maging makatotohanan na po ba ang buhay Kristiyano natin kung members pa kayo. Pero kung kayong mga lingkod na ng Panginoon, I pray, mas maging makatotohanan na ang ating mga paglilingkod. No? Prioridad natin sa buhay, dapat nakabase lagi sa Biblia. Alam niyo ba, lahat na ng pwedeng masunod, dapat ng isang iniligtas ng Panginoon. Nasa Bible na eh. Ang problema lang natin, kasi nakapokus lang ako kay Apostol Juan ngayong umaga. Ito din siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit niya minahal ang Panginoon? Naunawaan niya ang isang aral na yun po pala ang isang napakahalagang dapat sa hinirang niya ng Diyos. Na yung katotohanan ng Diyos na inireveal ng panahon na yun ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay naroon. And alam niyo yung ating Revelations 19:6 yun. Kaugnay yun sa binabanggit ni Apostol Juan. Katotohanan yun na mangyayari sa atin yun sa sinumang dadatnan niyang karapat-dapat, #malilinis at karapat-dapat, ay naroon, we will reign with our omnipotent God. Nasa inyo na lang kung gusto niyo, kung pinaniniwalaan niyo, kung totoo ba yun. O, kasi mas masarap ang buhay dito, pastor, sa mundong ito eh. Andito lahat ng mga kasinungalingan sa mundong ito. Hindi ko na papahabain dun sa, we know who is the father of lies, si Satan. Nililin na lang niya ang mga 2 Corinthians 4, blinded, binubulag niya. No? He is the God of this age. Binablinded niya ang marami. Pero kung alam na natin, nakita na natin ang isang katotohanan, kaya nga, si Pastor, yun yung aking pinamamanik ngayong umaga. You can see si Pastor Edo, ito si Pastor, di ba? Pwede yung biru-biruin, gawing driver, gawing utusan. Okay, okay ako eh. Yun ako eh. Di ba? Ha? Hindi ako yung fake na pastor na nakapipedestal nyo, di ba? Ha? Hindi. And through the years, sa mga nakakakilala sa amin, kilala niyo si Pastor. Never ako nag-portray ng hindi ako dapat na ganun. Lagi ako nag-acknowledge ng mga katotohanan ng Diyos sa buhay namin. Kaya nga kahit yung IG ko, ang liwanag nun, di ba? Taste and see that the Lord is good. Kayo magpapatunay nun. Yung mga katotohanan na ito, lahat ng salita ng Diyos. Ang Diyos ba'y nagpapagaling? Ang Diyos ba'y tumutugon? Ang Diyos ba'y ganito? Nag-iingat? Lahat nandiyan dyan. Kung sinusunod natin ang kanyang kalooban. Pero kung tayo mga sumusuway, although, ninong ko ako, hindi naman ito makaka-apekto sa ating kaligtasan, kasi ako din ngayon, may cholesterol na, diba? Sa masasarap na kinakain, sa mga kung ano-ano, abay, we are the temple of the Holy Ghost. Maapektuhan ng ating mga katawan. No? Mga biruan namin po yan. Kasi umiidad na kami. And yes, I know, for a fact, literal yun na, extend your prayers for Sister Lorna. Mo-oldie na kami. Oh. Wag si Ma'am Jane. Si Ma'am Jane, proven ko na yan. Eh. Ang katotohanan ng salita ng Diyos dyan. Ninang Jane, walang lamangan. Mas marami pong karamdaman si Ninang Jane. Pero as of now, si Sister Lorna is, yung sa pain, back pain. Umu-oldie na. And, mga realidad yun. Katotohanan yun na umiidad kami. And, Jo, God bless you ha. Oh.
Kaharapin natin yan. Na? Mga malayo sa mahal sa buhay. Pero may katotohanan ang pangako ng Diyos sa ating lahat. Tuloy po ako from John 16. Tatalon ako sa ilang mga mahalaga din po. No? Sorry po, balik lang pala ako sa John 8. Natalunan ko eh. Although, nandun po yun, alam niyo yung John 8:32. Kabisado natin lahat yun. And ye shall know the truth. Yun yung pinapakita ko kanina. Natalunan ko lang po. And the truth shall make you free. Lagi kong ginagamit ilustrasyon yun kasi nalin lang ako dati ng tiyuhin ko eh, di ba? Na yung 1 + 1 = 11. Eh, hindi ubra kay Brother Jojo yun. Magaling sa math yan, tsaka si Ma'am Mian eh. 1 + 1 = 11. Nung tayo ay mga musmus pa siguro. Kaluskus-musmus pa tayo noon. Si Dia nga, sa bahay, laging nagsasabing, ingat kayo. No bad words. No bad words. Ako hindi, kasi may alaga kami. Ako hindi. Abno talaga yung tatay mo. That's the truth there eh. Di ba? Nakuha nyo, sabihin nyo lang yung totoo. Kasi pagkasabi, gwapo ka, pastor. Pagkasabi, parang wala. parang wala. Sige ba, di ba Lina? Bakit pati hanggang sa kusina may nagre-react eh? Talon ako. And dumaan na rin tayo sa John 14:6. Talon na tayo sa John 17:17. Yan. Sa John 17:17, ang ganda ito. Kita nyo puro verses ito ni Apostle John. God's word is truth. Yan. Gandang panalangin ng Panginoong Jesucristo sa mga dapat na iniligtas na niya. Ito rin yung Psalms 15 kanina eh. Ganito pala dapat ang panalangin natin sa bawat kapwa natin eh. Kaya kanina sabi doon, yung wala daw tayo dapat na, yung usury, yung dagdag percentage. Inuutangan ko yung mga kapatiran sa likuran eh. Si Ma'am Joyce, Ma'am Tessa, ayaw akong pautangin. Kasi alam nila hindi na ako magbabayad. Diba? Kidding aside, tiyakin nyo lang, pag nangutang kayo, kung totoo kang Kristiyano, magbabayad ka. Pero, kung totoo din naman Kristiyano yung nagpautang, hindi na niya asahang bayaran mo. Kaya mag-utangan na kayo. Katotohanan po yun ng salita ng Diyos. Pero, ayan nga po, prayer ni Lord, sanctify them through thy word. Thy word is truth. Grabe to, grabe. Kargadong-kargado si Apostol Juan, From chapter 1, sunod-sunod nyo yan, nandyan yan. The light of the world, the bread of life, lahat yun, andyan eh. Di ba? Yung mga himala niya, pagpapagaling niya, nandyan yan eh. Eto na, eksena. Dami na nating napatunayan yan, hindi tayo pinabayaan. Kami binabalikan namin eh. Kaya nga ngayon sa bahay, salamat yung mag-ate, dinideclare namin Sister Michelle eh. Nung panahon nyo lang, wala pa ng ganyang items. Pero binibili din namin kayo. Kasi si Aya ngayon, sa tingin sakali nila malakas kay Nono eh. Kasi nabibilhan ko nung malaking strawberry. Di ba? Medyo madugo, Sister Michelle. Nakatakas ka na naman sa akin, Papa. Sister Michelle. Ano yun eh? Pag ako napalabas, hindi dahil, sabi ko sa mag-ate, hindi dahil sa apo yan. Na yung sinasabi ng iba na mas mahal daw ng mga lolo-lola ang apo. Hindi po totoo yun. Ito po ang totoo doon. Mahal namin ang mga anak namin, kaya namin nagagawa yun sa kanilang mga anak. Nakuha niya na? Hindi po yun dahil mas mahal ng lolo-lola, Ma'am Lorna, ng lolo boy,
Ah, Lola Lorna, ang mga apo. Jo, mahal ka nila Brother Boy, ni Sister Lorna. Kaya ayaw niya, yung inyong mga anak, ay mapababayaan. Grabe. Jo, hawakan mo yung John 1:14 ha. The grace and truth. Naku, ang grabe yung biyaya ni Brother Benjo lagi. Pero siyempre, Brother Benjo, kailangan din nating, yun nga, napakagagandang mga verses ni Apostle John, ano? Kaya pala, alam niya yung pangako na yun, pupunta tayo dun sa John 9, Revelations 19:6. Talon pa rin ako. Binabaybay natin ang aklat ng Juan. Ayan, ipopost yan ni Sister Jane yung mga verses na yan. And kung sakali, nandito yung note ko, pinictura ni Asi. Asi, mamaya i-upload natin. Pero magulo po ang notes ko kasi nandito yan sa utak ko Yung mga excerpts niyan, yung mga ilustrasyon. Yan lang ipagsakaling yung verses. Kasi hindi po ako yung patayin yung ilaw, kabisado ko Bible, babasahin ko yan. Namatay naman na po siya. Katotohanan yun. Grabe, sa kaalaman daw, na kahit patay ang ilaw, mababasa daw niya yung Bible. Kalokohan. And, sama ng kasunod ng John 17, ito po pinakang gusto ko sa lahat Yung John 18:36. Wow. Kaugnay ito ng tema natin. Ganda. Kausap niya si Pilato. Yeah? Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight?" Yan. Pinapaliwanag niya kay Pilato ang isang katotohanan, that I should not be delivered to the Jews, but now is my kingdom not from hence. Di ba? Okay. Talon mo sa 38, anak. Eto na ngayon ang sagot ni Pilato sa kanya. Naunawaan ni Pilato Pilate said unto him, pakita ng mga katabi, what is truth? Yan ang hashtag ni Pastor ngayon. What is truth? Minsan linlang na rin ako Lito na ako sa mga kausap ko Hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo Di ba? Pag nagka-counseling ako. Minsan kahit yung basic lang Kamustahin mo? Kamusta? Tanungin mo. Although siguro meron naman paliwanag yun later times pag naimbestigahan ko na. Sasabihin sa akin, hindi ko na lang nabanggit, Pastor, nakalimutan ko. Mga ganun yun, di ba? Yung mga paliwanag. No, sila Sister Michelle nga, nahulog sa rubber boat Hindi nila makakalimutan yung pagkakahulog nila Tapos, ayan pa yung video ngayon ni Brother Edmar. hindi talaga nila makakalimutan yung nangyari sa kanila. Although yan, bago na yung salamin ni Sister Joyce. Love. Ang mas uninunan ni Sister Joyce, salamin niya. Salamin ko. Galing na yung eksena na yun. Saya po namin nung retreat na yun. Nasaya namin. Makatotohan ng retreat ng worship ministry. But anyway, yung 38 what is truth? Galing ng tanong ni Pilato. Kaya balik na siya, I find no fault. I find no fault. Si Pilato na hindi hinirang ng Diyos. Ginamit lang ng Diyos si Pilato. Wala siyang kapangyarihan Husgahan ng Panginoon. Pero dahil, laging doktrina natin, kinakailangan masintensyahan ng Panginoong Jesucristo para mag-alay ng kanyang buhay, para iligtas ang sangkatauhan, yan po ay katotohanan. Kasi, daw kayo ngayon pag nakakapanood kayo ng mga reels sa FB, alam nyo, meron sa Los Angeles ngayon, si Jesus daw, likha lang ng alien. Meron church doon na kasama may alien nakatayo doon. Tapos may church talaga, nagpapahayag din yung
mga mangangaral doon, pero si Jesus daw, nilikha lang ng angel, pinaniwala lang daw tayo na nandito sa sangkatauhan. Yan, pinipay twister ko kayo ngayon. Ha? 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 Kita nyo, parang nung panahon na bumangon na ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng mga Pareseyo, Saduseyo kay Pilato? Pabantayan nyo po kasi ano yung kasinungalingang ginamit? Kasi nanakawin po yan ng mga disipulo niya at sasabihin na buhay muli. Sino ba ang witness nandoon? Yung centurion, yung mga nabayaran na mga sundalo, no, ng Roman soldiers nandoon. Ha? Ngayon, talagang daming nababayaran ngayon. Ano? Sino iboboto nyo? Makatotohanan ba ang boto ninyo? O nabigyan kayo ng 500? Wala na. Laganap na ang kasinungalingan. Huwag na natin sila ipagtaka. Huwag na natin sila ipagtaka. Sa mga Kristiyano na lang po ngayon, marami pa rin po ang hindi namumuhay sa katotohanan ng Diyos. Mga simpleng desisyon, mga simpleng pagpapatupad ng mga dapat sa mga anak, apo, salinlahi. Sa mga churches, kung ano-ano mga kaparaanan, programa, fundraising, mga etc. Ha? Sa mga scammers, nagagaling daw scammers ngayon. No? Nagagamit na pati mga cell site. Iba-iba na. And medyo nakakalungkot na po na pangyayari. Naglalabasan na yung mga iba-ibang kwento. Kaya nga sila Ma'am Jane, Brother Bong, si Ma'am Lorna, poproteksyonan kayo dyan ni Lord. Kasi babaksak po talaga ang US para walang tutulong sa Israel. Na? Per katotohanan po yan ng salita ng Diyos. Nalaman po yan ni Apostol Juan. And bakit tatalon ako doon sa pinakang ilang mahalagang verses na gusto ko pong ipaunawa sa pangkalahatan. Okay. Na sa kabuuan po ng mga katotohanang natutunan ni Apostol Juan. Bigyan ko lang kayo ng faith twister ngayong umaga. Ano kaya ang dahilan na sabihin ng Panginoon, kaugnay ito sa tanong ko kanina, kung nare-recall nyo, ang children nilaro ko kahapon Diba? Ano yung number 4 na binanggit ni Sister Michelle? Hinuli ko sila Hindi nila maalala Kasi hindi naman sila nakikinig kay Sister Michelle. Kaya nga ngayon, lahat ng teachers, Teacher Marie, lalagyan nila ng notes para spoon feed na natin sila kasi hindi naman sila nakikinig. So, ipopost na lang natin sa children. Para yung mga nanay, tatay na lang nila ang magtuturo sa kanilang mga anak. Mga nanay, tatay ng children ministry, katotohanan po, alam namin, busy kayo, kung ano-ano, pero ginagawa po namin ang pwede naming magawa para sa inyong mga anak. Pakisuportahan naman po kami. Ano po? Kasi talagang medyo nakakalungkot din minsan, yung aming mga pagpapagal, although it will not be in vain, sabi nga, our labor in the Lord will not be in vain. Mga katotohanan yan. So, tanong doon bakit kaya sinabi ni Lord kay Peter na, hayaan mo siya, diba, sa John 20, puntahan lang natin saglit, Ganda nito yung John 20. Gusto ko to Kasi alam nyo bakit? Sige, mag-ano tayo dito. Tatanong, question and answer tayo. Sabi dito, sa kabuuan, ng tawagin na po, ng 21 po pala, ng Panginoon, si Pedro, at yun na nga po,
Sinabihan na siya, Peter, do you love me, etc., etc. Whatever, ganun. And then, sabi dito, then Peter turning about, verse 20, 21-20, yun po pala yun, naghahalo-halo na verses ni Pastor. See it, the disciple whom Jesus loved. Ang ganda nung title ni Apostle dyan, whom Jesus loved. Grabe. Whom Jesus loved, nakita ni Pedro eh. And, ano sabi niya? Which also lean on the breast at supper. Ngayon. Next week Lord's Supper tayo. Sasandig na naman tayo sa dibdib ng ating Panginoon. And said, Lord, which is he that betrayed thee, etc., etc. And then Peter seeing him, said to Jesus, Lord, and what shall this man do? Alam niyo sagot? What shall this man do? Tanong ni Peter kay Jesus Christ. Grabe yung sagot ng Panginoon, no? Jesus said unto him, if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Ganda. No. Huwag na daw tayong tumingin sa mga kapareho nating kapatiran, kamanggagawa. Huwag yung challenge doon. Sunod lang tayo sa Panginoon. Hindi tayo dito nagpapagalingan. Hindi tayo dito yung magiging aasahan. Hindi. Kaya ako, kilala niyo ako from the onset. Matira matibay eh. Kasi yung vision, yung ipagagawa ni Lord. Alam niyo, ano yung ipagagawa ni Lord kay Apostol Juan? Baka may mindset kayo. Baka nasusundan niyo yung isip ni Pastor. Yung masamang isipan ni Pastor, baka nasusundan ninyo. Yung mensahe ko last Sunday. Ito na po yung tuldok ni Pastor sa ating pong pag-aaral. Kung si Juan ay nauna kay Pedro, hindi po maisusulat ang aklat ng Revelation. At hindi natin mapag-aaralan ang Revelations 19:6. Period. Walang dagdag, bawas. Ang mga aral po namin dito sa Holy and True Christian Fellowship, ang salita po ng Diyos lamang ang lagi naming pinagbabatayan. And kasama po ng isang katotohanang mangyayari, and I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of many mighty thunderings, saying, Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigneth. Totoo po kaya ito? Well, nariyan na po yan, naipahayag na, binalik tanaw natin sa isang lingkod ng Diyos na pinahayagan. And ngayong umaga, pakitanong ang mga katabi, nakinig ka ba? Pakitanong. Napahayagan ka ba ngayong umaga? Ng katotohanan ng salita ng Diyos. Mamuhay na po tayo sa katotohanan na nais ng Diyos pa nating maranasan bago siya bumalik. Bago natin maranasan din maghari kasama niya sa takdang panahon. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa mga makatotohanan na pangyayari sa iyong kalooban. Sa pasimula pa ng lumang tipan, naroon ka na, Lord. And nagamit ko na yung mensahe na yun dati, Lord. Sa pasimula din, nandun na ang kasinungalingan ni Satanas para linlangin ang aming mga ninuno. Pero Lord, minarapat mong mangyari ang mga katotohanan ng iyong salita, for indeed you are the God of truth. And hindi po nanaig ang kasinungalingan ng dyablo dahil sa
pagkalikha mo sa Kanya, dapat siya po nilikha mo bilang isa mong matatawag na archangel, pero Lord, mas minarapat niya. Hindi po siya nakontento na siya po ay nandoon sa pagkakahirang mo. And ganoon din po kami ngayong umaga, Lord, mapaalalahanan kami sa anumang aspeto ng pagkakahirang namin. Baguhan pa lang ba kami? Manggagawa na ba kami? Mga matataas na po ba ang ginagampanan namin? Nagampanin sa iyong iglesia? Lord, huwag na kaming maghangad pa nang hihigitan ka namin, Lord, ang iyong salita, ang iyong katotohanan. Dahil, Lord, nandyan po ang kapahamakan. Nandyan po ang mga pangyayari na, Lord, pwedeng sabihin talaga, hindi lang realidad ng buhay, but mga katotohanan ng iyong salita. Pagpalain po ang Holy and True Christian Fellowship sa pagtatapos ng aming buwan. Lord, mapaalalahanan kami. Sa iyo din pong nais pang ipagawa sa amin. Kaming nananatili pa dito, may hininga pa, may lakas pa, ano-ano man po ang antas ng aming pananampalataya. Yung ipagagawa mo pa po sa amin. Lord, sa iglesyang ito, malinaw ang nais mo. Mamuhay kami ng may kabanalan at katotohanan. Yung vision, Lord, na paraan na pinatutupad namin in holiness and truth, Lord, you want us to be united in your love, to keep your word, and to persevere, to live a life na dadatnan mo kami sa iyong pangalawang pagbabalik. And Lord, really needed na po ang panahon na ito. Sa lahat ng aming mga magiging desisyon dapat, Lord, sa mga gagawin, sa mga sasabihin namin, maging tapat lang kami, Lord. Maging tapat lang kami. Tanggapin namin ang estado ng buhay namin kung ito muna kami. Lord, huwag kaming maghangad ng mga bagay sa mundong ito. Lord, kung ano yung paraan mo ang mangyari sa amin. As per us, Lord, na nandoon, maraming salamat po sa liderato ng iglesyang ito. Maraming salamat po sa mga manggagawa na pinagbuklod nyo kami. And Lord, sa isang mga pangyayari na naman nakakaharapin namin, Lord, alam niyo po puso ko. Hindi po ako gagawa ng mga paraan ko, Lord. Let your doing be upon always, Lord, this ministry. Lord, walang makapagmamalaki, wala, Lord, na kung sino, na siya lamang po. Kami po ay isang pamilya ang tinawag mo. And hanggang sa iyong muling pagbabalik, Lord, mamuhay kami sa katotohanan ng iyong salita. In Jesus' name. Amen. Amen.